Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister DJ Rain ng CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang ating araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo dumako sa ating Bible verse sa araw na ito, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Maraming salamat din po at muli mo kaming pinagbuklod upang makarinig ng iyong salita. Panginoon, bigyan mo po kami ng malawak na kaisipan at katalinuhan upang mas maunawaan namin ng iyong salita. Nawa po ay tumimo sa aming puso at isipan ang mensahe ng iyong salita at aming itong maisabuhay sa araw-araw. Ito lamang po ang aming samot-samang dalangin sa dahilang pangalan ni Jesucristo. Amen, Amen at Amen. Tayo po ay babasa sa Book of Joshua, chapter 19, verse 35 to 38 na may pinamagatang The Fortified Cities of Naphtali. Verse 35, the fortified towns included in this territory were Siddim, Zer, Hamat, Rakats, Kinnerets. Verse 36, Adama, Rama, Hazor. Verse 37, Kedesh, Edrei, and Hazor. And verse 38, Yerun, Migdal-el, Horem, Bet-Anat, and Bet-Shemesh. 19 towns including their surrounding villages. Ang mga lungsod na ito ay itinayo na may matibay na mga pader na pandepensa, mga tarangkahan at mga tore. Ang mga lungsod na ito ay nagsisilbing estratehikong kuta na nagpoprotekta sa lupain ng mga tribo, mga ruta ng kalakalan at sa loob ng hilagang kaharian ng Israel. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Kagaya ng ating buhay bilang isang Kristiyano, maraming masasamang bagay at makamundong gawain ang nakapaligid sa atin. Ngunit, kagaya ng mga lungsod na ito, tayo ay pinagtibay ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang mga salita niya na ating nababasa sa Biblia ang siyang nagsisilbing matibay nating proteksyon mula sa mga hindi kanais-nais na gawain ng sanlibutan at ang panalangin naman ang nagsisilbi nating matibay na sandata laban sa mga kalaban na nais tayong gumawa ng kamalian. Ang ating puso, isipan at espiritual ay tulad ng mga mamamayang nakatira sa mga lungsod na ito. Kung kaya, marapat lamang natin itong ingatan mula sa mga makamundong gawain at mula sa ating mga kalaban. Wika nga sa salita ng Diyos sa mga Kawikaan, chapter 4, verse 23, ang puso mo'y ingatan at alagaan, sapagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong taglay. Kaya palagi po nating babasahin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, pagnilay-nilayan at huwag kalimutang manalangin upang ating maproteksyonan ng ating sarili sa mga gawa ng ating kalaban. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming pinagsaluhan sa umagang ito. Tulungan mo po kaming ingatan ang aming isipan at puso na hindi mapasok ng kalaban sa aming araw-araw na pamumuhay. Samahan po kaming labanan ang temptasyon na hatid ng aming mundong ginagalawan. Patagpuan mo kaming malinis at tapat na naglilingkod hanggang sa huli. Ito po ang aming samot-samang panalangin sa dakilang pangalan ni Jesucristo. Amen, Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Huwag po nating kalimutang basahin ang mga salita ng Diyos at humingi ng gabay at karunungan upang ating lubos na maunawaan ang kanyang mga salita. Samahan po kami muli bukas sa panibagong salita na ating pagsasalu-saluhan sa programang Tinapay mula sa Langit. Maaari rin po nating i-share ang video na ito upang maging pagpapala rin tayo sa iba. Maraming salamat po and God bless po everyone.